live stream. Ngayon no, mga kababayan, ako eto, merong banta ang Pangulo para doon sa mga korap, para doon sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sabi ni Romel Geres, bata-bata yan ni Amy Marcos, no? Si bata-bata yan ni Amy, si General Torre. Hindi si General Torre. Yung Nartates ang napabalita. No, si General Nartates ang napabalita na bata ni Amy Marcos, mga bossing. Pero tayo naman, sabi ko nga 'di ba? Walang bata-bata kung alam naman natin, nararamdaman natin at pakiramdam natin para sa bayan talaga yung ginagawa, walang bata-bata, no? Suportahan natin kung sakali. Sabi ni Ibrahim, 1960 AD, NBI Director, ilipat yan. Sabi ni Gracious Grace, no, huwag kalimutang mag-like at gagawa daw siya ng sariling GC. Kaming tatlo daw ni sino? Kaming tatlo daw. Oh. Eto, dito na tayo mga kababayan. Marcos vows crackdown on corrupt, no? Abusive official. Yari kayo. Ito pong ginagawa ng mga pagsisiyasat, ito pong ginagawang mga investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alalahanin nyo, flood control pa lang yan. Hindi pa pumupunta doon sa mga tulay, hindi pa pumupunta doon sa mga overpriced na mga proyekto ninyo. Di ba? O tingnan nyo, may nasampulan na. Arestado. Mga naglilinis. Nililinis yung kanilang mga dumi. Ano ginawa? Naku, nagkamali yata ng susuhulan. Ang isang bilyonaryo, mga kababayan, kung susuhulan mo ng 3 milyon, tinga lang ho ng pera. Tinga lang ho ng pera nila yan Di ba? Para ipagpalit ang kanilang prinsipyo. Ngayon mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, madami ang nakikita ko na mga makukulong, madalagay sa oblo, malalaman natin, mapapasabi tayo, ay, korap pala yan. Tagal-tagal ko nang iniidolo yan, tapos korap pala. Madami po tayong makikita mga kababayan. Dahil ito po, sabi ni President Ferdinand Marcos Jr. on Monday vowed to hold corrupt and abusive government official accountable as various state agency conduct investigations into the questionable multi-billion flood control project. At nangunguna nga daw ho mga bossing at talamak na talamak daw ho mga kababayan doon sa bayan ni Joel Villanueva na Bulacan. Meron din daw po sa Sorsogon. Di ba? Tapos malaman-laman mo, sabi po sa batas, bawal yung magbibigay o kukuha o tatanggap ng donasyon galing doon sa mga kontraktor. Pero mamukat-mukat mo, ganun ang nangyari kay Chis Escudero at doon sa kaibigan niya na si Lawrence Lobiano. O biruin nyo ho yun. Ito nga mga flood control na to, imbis na ho mga kababayan, makakadagdag na tulong sa ating lahat. No? Imbis na po makakapagpagaan ng ating buhay. Ang nangyari po, double black eye po ang mamamayang Pilipino dito sa mga flood control na ito. At karamihan ho yata mga nag-umpisa at nanggaling noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Ilang libo, 13,000 kung di ako nagkakamali, yung flood control nung dating Pangulong Duterte. At eto ho, ngayon nakikita na sisilip, mga hindi tapos. Di ba? 13,917 flood control. Tapos yung mga DDS ang pilit sinasabi, naku, si Bongbong Marcos ang may kasalanan yan. Naku, kay Bongbong Marcos, nag-ugat yung mga ganyang mga flood control. Samantalang ito, yung poon nila, Duterte's 13,917 flood control is missing, nawawala. Kung meron pong missing sa bungero, meron din pong missing boksingero, missing flood control naman daw. Di po ba? Sandali, nasa na ba yung missing boksingero? Nakauwi na ba?
Wala na, pabagsak na ang PBBM administration, sabi ni Mr. Paul Nimeno. Diyos ko, yung mga DDS nyo nga, iilan na lang. Si Bongo nga, tingnan nyo, 26 million ang nakuhang boto. Si Bato de la Rosa, gano'n na lang din, 20 milyones. Yung pinagyayabang ninyo na 32 million, 32 million, wala na. Dapat ang mga boto niyang sila Bongo at sila Bato de la Rosa nasa 32 million din. Miski man lang umabot ng 31 million. Di ba sinolid ng mga DDS yan? Sabi, solid kami kay Bato at kay Bongo. Ano nangyari? Bakit imbis na umabot ng 30 milyones, bakit 20 milyones na lang? Ilan ang natapyas? Higit 10 milyon ang natapyas sa inyo. Paano nyo masasabi yon na lumalakas kayo? Tapos ganito pa ang nakikita ng mamamayang Pilipino. Panahon ng Administrasyong Duterte, nagsisiwalaan 13,917 na mga flood control. Yung mga confidential funds pa, hindi maipaliwanag. Sabi ni Almond Lee, guys, wala sa mandato ni E.S. Bersamin ang pakialaman ang Senado. Nasa executive department siya. At least he can do to give unsolicited advices and suggestion kay Presidente. DDS, panay fake news, sabi ni Annabel, ganyan, paulit-ulit lang naman yung mga yan eh. Biruin nyo, tingnan nyo, eto, 58 minutos na tayong nagsasalita dito. Ni walang masabi. Yung mga DDS, ni hindi maipagtanggol. Yung mga idol nila. Paano kasi mga kababayan? Miski po yung mga idol nila, walang maipaliwanag. Miski po yung mga idol nila, ayun, hindi alam kung paano didepensahan yung kanilang sarili. O di ho ba? Kaya ito ngayon, sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, pag sinabi po na corrupt na politiko, nako, iimbestigahan po. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kumpa-kumpare, walang buloyski-buloyski. No, pag sinabi ng Estados Unidos, Pilipinas at Estados Unidos, meron tayong kasunduan tungkol doon sa extradition treaty. Dadalin si Kibuloy. At ang tingin ko mga kababayan, sa akin lang naman yon. Ito po ang dahilan kung bakit nirelieve muna si General Torre. Baka siya ang maghahatid kay Buloyski. Pasakay ng eroplano, no? Papunta ng Estados Unidos. At baka din si Buloyski, si General Torre ang maghahain na naman ng warrant of arrest para doon sa Setyembre na, Bato, para doon sa Setyembre na malapit na na sinasabi, ito lalabas yung warrant of arrest para doon sa second batch na mga aarestuhin sa ICC. Yan po ang nakikita ko. At may alam ka Mark? Sabi ni Ma'am Chris. Wala, no. Kita mo puro nga lang tayo, baka. Puro baka lang tayo, di ba? Pero baka malay nyo. Di ba? Mag-formation na naman si General Torre. 2,000, 5,000 kapulisan. Ihanda, ililipat si Kibuloy. Paalam po. Hanggang sa muli mga kababayan. Maraming salamat at huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe, i-follow yung ating Facebook page na meron pong pangalan na Mark Ramos Channel. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.